Ibigay mo na sa akin yan, Zandro. Bagay na bagay sa akin ang brilyanteng ito, hindi ba? Ang malanding hagikgik ni Imelda ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Siyempre, Imelda, sa'yo lang ito nararapat. Hayaan mo na ang matandang Esmeralda at ang inutil na si Feli. Kaunting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang huling pirma ng babaeng yon, magiging atin din ang buong Arwego Zengming. Magiging reyna ka na ng tahanang ito at ang anak natin ang magiging nag-iisang tagapagmana. Ang boses ni Zandro ay malamig. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba ang 20 taon ng kanilang pagsasama ni Feli ay isang maruming basahan lamang na madaling itapon sa basurahan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Feli. Ang kanyang mga kamay ay namumula at may mga paltos pa mula sa maghapong pagkayod sa kusina. Inihanda niya ang paboritong kare-kare at adobo ni Zandro para sa kanilang ika-20 anibersaryo ng kasal. Mga pagkaing niluto niya ng may pagmamahal, gamit ang mga kamay na dati ay humahawak ng mga aklat sa batas, ngunit ngayon ay magagaspang na dahil sa pagsisilbi sa pamilyang akala niya ay kaniyang kanlungan. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang maliit na kahon, isang relos na pinag-ipunan niya ng 3 taon mula sa kanyang maliit na allowance. Balak sana niyang isorpresa ang asawa. Ngunit ang sorpresang natanggap niya ay mas matindi pa sa anumang imahinasyon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Zandro ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kwintas na brilyante na nakikita niya sa leeg ni Imelda sa pamamagitan ng maliit na awang ng pinto ay ang hiyas na pag-aari ng kanyang yumaong ina. Ang tanging alaala na natitira sa kanyang pagkatao bago niya ibinigay ang lahat kay Zandro. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang maliit na kahon ng relos ay dumulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa makapal na alpombra. Hindi lumikha ng anumang tunog, ngunit ang bawat pagtalbog nito ay tila pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang hangin sa paligid ay tila naging lason na ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pinto at sabunutan ng babaeng ahas na si Imelda, ang katulong na itinuring niyang kapatid. Ngunit ang kanyang katawan ay naging bato sa tindi ng pait. Ito ba ang kapalit ng lahat? Ang pagsasakripisyo ng kanyang pangarap na maging abogado? Ang pagtalikod sa sarili niyang dangal para lamang maging isang mabuting asawa at masunuring manugang? Isang malalim at madilim na katanungan ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Sino ba talaga ako sa bahay na ito? Isang asawa o isang aliping pinataba lamang para katayin sa huli? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang marahas na pag-vibrate ng telepono sa kanyang bulsa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang pangalan ng kanyang anak na si Fifi ay kumislap sa screen. Sa nanginginig na mga kamay, sinagot niya ang tawag. "Hello? Fifi, anak?" Ang kanyang boses ay tila isang bulong na galing sa ilalim ng lupa. "Mami?" Isang hikbi ang narinig niya sa kabilang linya. Kasunod ang tunog ng mga kagamitang medikal at ang nagmamadaling mga yabag ng mga nurse. "Mami, masakit po ang ulo ko. Itinulak nila ako. Mami, maraming dugo. Anong nangyari? Nasaan ka?" Ang takot ay biglang pumalit sa pait. Ang kanyang puso na kanina lang ay tila tumigil sa pagtibay, ay biglang kumabog ng mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. "Nasa emergency room po kami ng St. Jude, Ma'am Feli." Isang boses ng guro ang pumalit sa linya. "Si Fifi po, nasangkot sa isang away sa paaralan." Itinulak po siya ng anak ni Imelda mula sa ikatlong baitang ng hagdan. Seryoso po ang lagay niya. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid-aklatan ay bumukas. Lumabas si Zandro. Maayos ang suot na tuksedo. Bakas sa mukha ang pagkukunwari ng isang mapagmahal na asawa. Nang makita niya si Feli na nakatayo sa dilim ng pasilyo, sandaling kumislap ang pagkagulat sa kanyang mga mata.
ngunit agad itong napalitan ng isang malamig at mapang-asar na ngiti. Feli, bakit ka narito? Hindi ba't dapat ay nasa kusina ka at tinitiyak na mainit ang pagkain para sa ating mga bisita? Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Feli. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa kanyang balat. Bakit ka namumutla? At sino ang kausap mo sa telepono? Tumingin si Feli sa mga mata ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ni Sandro. Isang babaeng gusot ang buhok, amoy pawis at bawang, at may mga matang puno ng luha. Nakita niya ang brilyanteng singsing sa daliri ni Sandro, ang singsing na sumisimbolo sa kanilang sumpaan. Habang sa loob ng silid na yon, ay naroon ang kabit nito na suot ang kanyang pamana. Sandro! Bulong ni Feli. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi naging patag at malamig gaya ng semento. Si Fifi, nasa ospital siya. Maraming dugo, Sandro. Ang anak ni Imelda. Itinulak ang anak natin. Bahagyang tumaas ang kilay ni Sandro. Walang gulat, walang takot, walang sakit. Sa halip, kinuha niya ang telepono mula sa kamay ni Feli at pinatay ang tawag ng walang pasintabi. Huwag kang mag-eskandalo, Feli. Ang mahinang banta sa kanyang boses ay mas masakit pa sa isang sampal. Guni-guni mo lang yan. Alam nating lahat na mahina ang ulo ni Fifi at baka nadulas lang siya. Huwag mong sirain ang gabi ng anibersaryo natin dahil sa isang simpleng galos. Bumalik ka sa kusina, mag-ayos ka ng sarili mo at huwag kang magpapakita sa mga bisita na ganyan ang itsura. Nakakahiya ka. Iniwan siya ni Sandro na nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng malawak at marangyang pasilyo na tila naging isang libingan. Ang bawat dekorasyong ginto sa paligid ay tila tumatawa sa kanyang kamangmangan, sa kanyang isipan. Paulit-ulit na naglalaro ang imahe ni Fifi na dugo ang nakahandusay sa malamig na sahig ng ospital, habang ang kanyang ama ay mas inaalala ang hiya at ang mga bisitang mapanghusga. Hindi na ito ang Feli na handang magpakamartir. Sa kaibuturan ng kanyang binalas na puso, may isang bagay na pumutok, isang apoy na hindi nagmula sa galit, kundi sa isang malamig at kalkuladong desisyon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na magaspang, ang mga kamay na nagpakain sa mga ahas sa loob ng 20 taon. Dahan-dahan niyang kinuha ang relos na nahulog sa alpombra. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa at nagsimulang maglakad palayo sa pasilyong yon. Hindi patungo sa kusina, kundi patungo sa pintuan ng mansion. Ngunit sa kanyang paghakbang, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dilim ng servants' quarters. Si Imelda, na ngayon nakatayo na sa anino, suot ang kwintas na brilyante at may hawak na isang maliit na vial ng gamot na balak niyang ihalo sa gabi-gabing tsaa ni Lola Esmeralda. Akala mo ba ay matatakasan mo ang impyernong ito, Feli? Ang mapang-uyam na bulong ni Imelda. Ngayong gabi, hindi lang ang anak mo ang mawawala sa iyo, pati ang huling alas mo, ang matandang Esmeralda, ay hihinga na ng kanyang huling hininga. Huminto si Feli. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakalakas. Tila ba nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Imelda at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 dekada, hindi takot ang rumehistro sa kanyang mukha, kundi isang ngiting mas nakakatakot pa sa anumang banta. Sige, Imelda. Ang tinig ni Feli ay tila bulong ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Subukan ninyong galawin ang huling piraso ng aking buhay at sisiguraduhin kong ang brilyanteng iyan sa liig mo ang magsisilbing pisi na sasakal sa inyong dalawa ni Sandro hanggang sa mamatay kayo sa hirap. Tumalikod si Feli at lumabas sa malaking pinto ng mansion. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, ngunit hindi niya ito inalintana. Habang sumasakay siya sa isang lumang taxi patungo sa ospital, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Makararating ba siya sa ospital bago maging huli ang lahat para kay Fifi, o ang kanyang paglisan
ay ang huling pagkakamaling wawasak ng tuluyan sa kanyang pamilya. Wala kang kwentang ina, Feli. Tingnan mo ang kinahinatnan ng anak mo dahil sa kapabayaan mo. Ang boses ni Sandro ay hindi nagmula sa pag-aalala, kundi sa isang matulis na paninisi na tila ibinabato sa mukha ni Feli sa gitna ng mataong hallway ng ospital. Hindi makapaniwala si Feli habang nakatingin sa kanyang asawa. Kapabayaan? Siya na maghapong nagluto, naglinis, at nag-alaga sa lahat. Siya pa ang may kasalanan? Ang puting ilaw ng ospital ay tila sumasayaw sa kanyang paningin at ang amoy ng alcohol at floor wax ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid, nakita niya sa pamamagitan ng salaming pinto ang kanyang anak na si Fifi. Maliit, maputla at may benda sa ulo. Ang bawat beep ng monitor sa loob ay tila tibok ng sarili niyang puso na unti-unting nauubusan ng dugo. Sandro, ang anak ni Imelda ang nagtulak sa kanya. Sinabi yon ng guro, narinig ko sa telepono. Ang boses ni Feli ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa nag-uumapaw na galit na pilit niyang tinitiis sa loob ng 2 dekada. At ikaw? Nasaan ka nang nangyari ito? Nakikipaghalikan ka sa katulong natin habang ang anak mo ay nag-aagaw buhay. Isang malamig na katahimikan ang namayani. Ang mga dumadaan na nurse at pamilya ng ibang pasyente ay sandaling napahinto. Mabilis na hinawakan ni Sandro ang braso ni Feli. Isang mahigpit na pagkakahawak na nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Ang mga mata ay puno ng panganib. Tumigil ka sa kahibangan mo, Feli. Napapagod ka lang, kaya kung ano-ano ang nakikita at naririnig mo. Si Imelda ay isang tapat na katulong na nagmamalasakit sa pamilyang ito higit pa sa ginagawa mo. Huwag mong gawan ng kwento ang mga bata para lang pagtakpan ang pagiging irresponsable mong ina. Ang banta ni Sandro ay dumaan sa kanyang pandinig na tila isang malamig na hangin. Kung gagawa ka ng eksena rito at mapapahiya ang pangalan ng mga madrigal, tinitiyak ko sa iyo, hinding-hindi mo na makikita si Fifi. Ipapasok kita sa mental hospital dahil sa pagiging delusional mo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Imelda sa dulo ng hallway. Hindi na ito ang babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang mamahaling scarf na pilit itinatago ang brilyanteng kuwintas na ninakaw sa koleksyon ni Feli. Lumapit siya ng may mapagkunwaring luha sa mga mata, tila isang anghel na nagdadalamhati. Maam Feli, pasensya na po talaga. Ang anak ko po ay iyak ng iyak sa bahay. Aksidente lang po ang nangyari. Naglalaro lang po ang mga bata. Ang malambing na boses ni Imelda ay tila kuko ng pusa na kumakamot sa sugat ni Feli. Huwag niyo po sanang saktan si Sir Sandro. Alam niyo naman pong siya ang haligi ng tahanang ito. Tiningnan ni Feli ang dalawa. Ang kanyang asawa at ang kulasisi nito nagtutulungan upang ipamukha sa kanya na siya ang may mali, na siya ang nawawala sa sariling katinuan. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ng gaslighting ay tila isang makapal na hamog na nagnanakaw ng kanyang hininga. Nais niyang sumigaw, nais niyang ilantad ang lahat, ngunit naalala niya ang banta ni Sandro tungkol sa pagkuha kay Fifi. Dahan-dahang binawi ni Feli ang kanyang braso. Tinalikuran niya ang dalawa at pumasok sa silid ni Fifi. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanya sa mundong puno ng kasinungalingan. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ng anak. Kinuha niya ang kanyang panyo na may bordang F at Z. Isang alaala ng panahong naniniwala pa siya sa habang buhay. Dahan-dahan niyang ipinalunas ang panyo sa isang tuyong bahagi ng dugo sa noo ni Fifi. Ang bawat hagod ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya sa kanyang isipan. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong maging ganito katanga ang nanay mo. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang tumayo sa labas ng bintana ng silid. Isang matandang lalaki
na nakasuot ng kupas na jacket ng hardinero, si Mang Pedring. Ang lalaking laging tahimik sa sulok ng hardin ng mansyon, ang tanging saksi sa kanyang mga lihim na pag-iyak sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi nagtagal, lumabas si Feli para kumuha ng tubig. Sa isang madilim na bahagi ng ospital, malapit sa fire exit, hinarang siya ni Mang Pedring. Ang mga mata ng matanda ay tila mga buhay na uling, puno ng karunungan at babala. Senyorita Feli, ang tawag nito sa kanya, gamit ang titulong matagal nang hindi binabanggit ng sinuman sa bahay ng mga madrigal. Huwag kang maniwala sa kanilang mga matatamis na dila. Ang lason ay hindi lang nasa gamot ni Doña Esmeralda, kundi pati na rin sa bawat salitang ibinubulong nila sa iyo upang pahinain ang iyong loob. Mang Pedring, anong alam nyo? Ang tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. Alam ko ang tunay na nangyari sa iyong ama, senyorita. At alam ko rin kung bakit gustong-gusto ni Sandro na makuha ang huling pirma mo bago sumapit ang susunod na buwan. Lumapit pa ang matanda. Ang kanyang boses ay naging isang seryosong bulong. Huwag kang susuko. May mga lihim ang mansyon na ito na nakabaon sa ilalim ng mga rosas na itinanim ko. Kung nais mong iligtas si Fifi at ang iyong sarili, kailangan mong matutong sumayaw sa saliw ng kanilang musika hanggang sa ikaw na ang humahawak ng baton. Bago pa makasagot si Feli, narinig niya ang mabibigat na yabag ni Sandro na pabalik na sa kanyang direksyon. Mabilis na naglaho si Mang Pedring sa dilim ng hagdanan, tila isang multo na nag-iwan ng isang mitsa ng apoy sa tuyong damo ng pagkatao ni Feli. Nang makalapit si Sandro, tinitigan niya si Feli nang may pagduda. Sino ang kausap mo rito? Kanina ka pa namin hinahanap ni Imelda. Kailangan mo nang pumirma sa mga papeles para sa insurance ni Fifi. Ibigay mo na sa akin ang autoridad para ayusin ang lahat para makapagpahinga ka na. Tiningnan ni Feli ang mga papeles na hawak ni Sandro. Alam niyang hindi ito insurance. Ito ang simula ng kanyang tuluyang pagkawala sa kumpanyang itinayo ng kanyang mga magulang. Isang malalim na hininga ang kinuha ni Feli. Tumingin siya kay Sandro nang may mga matang tila walang emosyon. Isang maskara na binuo mula sa pait at bagong natuklasang pag-asa. Sige Sandro, pero hindi ngayon. Bukas, pag-uwi natin sa bahay, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pagod na ako. Pagod na akong lumaban. Isang tagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Sandro. Inakbayan niya si Feli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naramdaman ni Feli ang hapdi. Sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Mang Pedring. Makararating ba si Feli sa mga lihim na nakabaon sa ilalim ng mga rosas bago pa tuluyang makuha ni Sandro ang lahat sa kanya? At ano ang tunay na nangyari sa kanyang ama na tila pilit itinatago ng kasaysayan ng pamilya Madrigal? Huwag ka nang makialam dito, Feli. Ako na ang bahala sa lola mo. Mas mabuting asikasuhin mo na lang ang sarili mo dahil mukha ka nang basahan sa dumi ng iyong suot. Ang matalas na tinig ni Imelda ay umalingaw-ngaw sa malawak na kusina ng mansyon. Tila ba siya na ang bagong senyora ng tahanan? Nakatayo si Feli sa tapat ng lababo. Hawak ang isang banda ng paboritong biskwit ni Lola Esmeralda na bagong luto niya. Kahit kulang sa tulog mula sa ospital, ang iniisip pa rin niya ay ang kapakanan ng matanda. Ngunit sa kanyang harapan, makikita ang maruming ngiti ni Imelda habang tila may itinatagong pakete sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Ang bawat salita ng katulong ay tila isang latay sa likod ni Feli, isang paalala na sa bahay na ito, ang kanyang malasakit ay itinuturing na basura. Napansin ni Feli ang pagbuhos ni Imelda ng mainit na tubig sa tasa ng tsaa ni Lola. Ngunit may kakaiba. Ang tubig na dati ay malinaw ay biglang nagkaroon ng tila malabo at madilaw na kulay nang ihalo ni Imelda ang isang puting pulbos mula sa maliit na bote. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang nakakabinging takot. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang amoy ng tsaa na dati ay mabango ay tila naging amoy ng nabubulok na halaman sa kanyang pangamoy. Sino ang tunay na demonyo sa ilalim ng bubong na ito? Ang asawa ko bang nagnanakaw ng aking dangal? O ang babaeng ito na dahan-dahang nagnanakaw ng huling hininga ng aking lola? Bakit ka nakatitig sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Ang muling pang-uuyam ni Imelda habang dahan-dahang hinahalo ang tsaa gamit ang isang kutsara. Ang tunog ng pagtama ng metal sa porselana ay tila isang babala ng kamatayan sa pandinig ni Feli. Gusto ko lang tulungan si Lola Imelda. Matagal ko na siyang inaalagaan. Ang mahinahon ngunit nanginginig na sagot ni Feli. Sinubukan niyang lumapit, ngunit mabilis na humarang si Imelda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Sabi ng ako na ang bahala. Utos ito ni Sir Zandro. Sinabi niya na baka lalo lang lumala ang kondisyon ng matanda kung ikaw ang haharap sa kanya dahil sa stress na dala mo mula sa ospital. Huwag ka nang magpumilit kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng kusinang ito. Ang banta ni Imelda ay sinabayan ng isang marahas na pagtulak sa tray na hawak ni Feli. Dahil sa gulat, bahagyang tumagilid ang tray at nahulog ang ilang piraso ng biskwit sa sahig. Sa sandaling yumuko si Feli upang pulutin ang mga ito, nakita niya ang isang maliit na plastik na pambalot sa ilalim ng mesa. Ang pambalot ng gamot na hinalo ni Imelda. Mabilis niya itong kinuha at itinago sa loob ng kanyang palad bago pa man makita ng katulong. Pumasok si Zandro sa kusina, maayos ang bihis at tila walang nangyari kagabi. Lumapit siya kay Imelda at hinalikan ito sa noo sa harap mismo ni Feli. Isang gawaing tila sinasadya upang durugin ang natitirang piraso ng puso ng kanyang asawa. Handa na ba ang tsaa ni Lola? Kailangan na niyang inumin ang kanyang bitamina para mas mabilis siyang makatulog at hindi na makagulo sa atin mamaya. Ang sabi ni Zandro nang may malamig na tawa. Tumingin siya kay Feli nang may pandidiri. Bakit ka pa narito? Akala ko ba ay mag-aayos ka ng sarili mo? May darating na espesyal na panauhin mamaya para sa pirmahan ng mga dokumento. Siguraduhin mong hindi ka magmumulang pulubi sa harap nila. Hindi sumagot si Feli. Tumalikod siya at lumabas ng kusina. Bitbit ang maliit na piraso ng plastik na kanyang nakuha. Nagtungo siya sa banyo at doon, sa ilalim ng mahinang ilaw, binasa niya ang nakasulat sa pambalot. Hindi ito bitamina. Ito ay isang uri ng pampatulog na bawal ibigay sa mga matatanda na may sakit sa puso. Isang gamot na kung itutuloy-tulog ay magdudulot ng dahan-dahang paghinto ng organo. Naramdaman ni Feli ang isang malakas na pagkahilo. Ang bawat sulok ng mansyon na ito ay tila puno ng mga patibong. Napatingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng puno ng pasa sa kaluluwa. Ngunit may apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang mga mata. Naalala niya ang sinabi ni Mang Pedring tungkol sa mga lihim sa ilalim ng mga rosas. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang palitan ang gamot ni Lola bago pa maging huli ang lahat. Ngunit paano niya gagawin iyon kung si Imelda ay tila isang anino na nakabantay sa bawat galaw niya? Habang naglalakad siya pabalik sa silid ni Lola Esmeralda, narinig niya ang boses ng isang estranghero sa sala. Isang lalaking may dalang itim na bag at nakikipagkamay kay Zandro. Narito na ang abogado para sa huling hiling ng iyong ama. Zandro, ang boses ni Imelda ay puno ng katuwaan. Sa wakas, mawawala na ang huling hadlang sa iyong trono. Huminto ang paghinga ni Feli. Ang huling hiling ng kanyang ama? Akala niya ay matagal nang wala ang testamento ng kanyang ama. Anong lihim ang itinatago ni Zandro tungkol sa kanyang pamilya? Magagawa kaya ni Feli na makuha ang tsaa ni Lola bago ito mainom ng matanda? O mapipilitan siyang saksihan ang dahan-dahang pagpatay sa kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya sa bahay na ito? Sino ang panauhing dumating na tila may hawak ng susi
sa kanyang nakaraan. Walang magiging problema, Sandro. Sa oras na mapapirma natin ang asawa mo sa mga dokumentong ito, ang lahat ng ari-arian ng mga Arwego ay maililipat na sa pangalan mo nang walang kahirap-hirap. Lalabas na ikaw ang itinalagang tagapangalaga dahil sa kanyang hindi matatag na kaisipan. Ang boses ni Attorney Rivera ay tila isang hatol ng kamatayan na binitiwan sa gitna ng sala habang humihigop siya ng kape na tila ba ang pagnanakaw ng buhay ng isang tao ay isang pangkaraniwang transaksyon lamang. Sa likod ng makapal na kurtina ng silid-kainan, nakatayo si Feli. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa tindi ng lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Hawak niya pa rin ang maliit na platito ng biskwit para kay Lola Esmeralda. Ang huling piraso ng kanyang pagkalinga na tila wala ng halaga sa mundong ito. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa kanyang likuran. Ang abogadong ito, na dati ay pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, ay siya palang ahas na naglalako ng kanyang kinabukasan sa kanyang asawang taksil. Ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unting nagkakabitak-bitak, hindi dahil sa takot, kundi sa isang matinding pait ng pagkakanulo. Sa loob ng 20 taon, naniwala siya na ang lahat ng paghihirap niya ay para sa ikabubuti ng pamilya, ngunit ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang dangal, at ang kanyang mana ay itinitinda na sa pinakamababang halaga ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan, tila isang malungkot na awit na walang katapusan. Ito ba ang hantungan ng isang anak na nagmahal ng tapat, ang maging isang bilanggo sa sarili niyang tahanan? Mabuti naman, Attorney Rivera. Siguraduhin mo lang na walang butas ang mga papeles na yan. Ayaw kong magkaroon ng problema kapag nagsimula na tayong ibenta ang mga lupain sa probinsya. Ang sagot ni Sandro, ang kanyang boses ay puno ng kasakiman na hindi na niya pilit na itinatago. At si Imelda, siya na ang bahala sa matanda. Konting panahon na lang at magiging malaya na tayo sa lahat ng pabigat na ito. Narinig ni Feli ang papalapit na mga yabag ni Imelda mula sa kusina. Dala ang tray ng tsaa na may lason. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Hindi siya maaaring tumayo lamang doon habang dahan-dahang pinapatay ang kaisa-isang tao na nakakaalam ng tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Sa isang mabilis at tahimik na pagkilos, lumabas siya sa likod ng kurtina at hinarang si Imelda sa pasilyo patungo sa silid ni Lola. Akin na yan, Imelda. Ako na ang magdadala ng tsaa ni Lola. Ang sabi ni Feli, ang kanyang boses ay pilit na ginagawang mahinahon kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Sabi nang ako na, bingi ka ba? Ang singhal ni Imelda, ang kanyang mukha ay namumula sa inis. Utos ito ni Sir Sandro, kaya huwag kang makialam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpatinag si Feli. Hinawakan niya ng mahigpit ang tray. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga mata ni Imelda. Katulong ka lang dito, Imelda. At hanggat asawa pa ako ni Sandro, ako ang masusunod sa bahay na ito. Ibigay mo sa akin ang tray o sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang tungkol sa maliit na boteng itinatago mo sa bulsa mo. Nagulat si Imelda sa biglang tapang ni Feli dahil sa takot na baka magkaroon ng gulo at marinig sila ni Sandro sa sala. Padabog niyang binitawan ang tray. Saksakan ka talaga ng pakialamera. Sige, dalhin mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Mabilis na naglakad si Feli patungo sa banyo bago pumasok sa silid ni Lola. Doon, mabilis niyang itinapon ang tsaa sa lababo at pinalitan ito ng malinis na tubig na may kaunting asukal upang magmukhang tsaa pa rin. Habang ginagawa niya ito, ang bawat patak ng tubig ay tila isang luha ng pag-asa. Pumasok siya sa silid ni Lola Esmeralda at nakita ang matanda na nakahiga, tila ba isang lantang bulaklak na naghihintay na lamang ng ulan. Lola, gising po kayo.
Ang bulong ni Feli habang dahan-dahang inaalalayan ng matanda. Huwag po kayong iinom ng kahit anong ibibigay ni na Imelda. Magtiwala po kayo sa akin. Ang mga mata ni Lola Esmeralda ay dahan-dahang bumukas. Puno ng kalituhan, ngunit may isang kislap ng pagkilala. Feli, ang tatay mo anak, ang mahinang unggol ng matanda. Bago pa man makapagsalita si Lola, bumukas ang pinto at pumasok si Sandro kasama si Attorney Rivera. Ang kapaligiran ay biglang naging mabigat. Tila ba ang hangin ay naging kasing dumi ng kanilang mga budhi. Anong ginagawa mo rito, Feli? Sabi ko sa iyo ay magpahinga ka na, hindi ba? Ang tanong ni Sandro, ang kanyang boses ay tila isang babala. Tumingin siya sa tasa ng tsaa at pagkatapos ay kay Feli. Pinainom mo na ba siya? Tumingin si Feli kay Sandro at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Opo, Sandro. Pinainom ko na siya ng dapat niyang inumin. At huwag kang mag-alala, Attorney Rivera. Handa na rin akong harapin ang mga dokumentong sinasabi ninyo. Nagkatinginan si Sandro at ang abogado. Bakas ang pagkagulat sa biglang pagbabago ng aura ni Feli. Ngunit bago pa sila makapagsalita, isang malakas na katok ang narinig mula sa pinto ng silid. Si Mang Pedring, ang matandang hardinero, ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Sir Sandro, may problema po sa hardin. Ang mga rosas, may nakita po kaming hindi inaasahan habang naghuhukay para sa bagong taniman. Ang sabi ni Mang Pedring, ang kanyang mga mata ay pasulyap na tumingin kay Feli. Isang senyales na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Namutla si Sandro. Anong sinasabi mo? Ngayon pa talaga? Importante po ito, sir. Mukhang may kinalaman ito sa lumang vault na nawawala noong mamatay ang ama ni Ma'am Feli. Ang pagpapatuloy ni Mang Pedring, ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang bato. Ang puso ni Feli ay tila nais kumawala sa kanyang dibdib. Isang vault! Ang vault na naglalaman ng tunay na testamento ng kanyang ama? Ano ang nakita ni Mang Pedring sa ilalim ng mga rosas na tila naging dahilan ng biglang takot sa mga mata ni Sandro? Magagawa kaya ni Feli na marating ang hardin bago pa ito makuha ng kanyang asawa? O ito na ang magiging huling pagkakataon niya upang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama? Huwag kang haharang-harang dito, Feli. Nakakairita ang pagmumukha mo sa gitna ng seryosong usapang ito. Ang boses ni Sandro ay tila isang marahas na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong silid habang tinatabig niya ang balikat ni Feli upang mabilis na makalabas patungo sa hardin. Nakatayo si Feli sa tabi ng kama ni Lola Esmeralda. Hawak ang isang basang bimpo na ginagamit niya upang punasan ng noo ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang huminto sa hangin. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay biglang naputol. Sa loob ng 20 taon, ang bawat haplos niya sa pamilyang ito ay puno ng pag-ibig, ngunit ang natatanggap niya ay tila basura na itinatapon kapag nakakasagabal sa daan. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na dahan-dahang nadudurog sa ilalim ng mabibigat na yabag ni Sandro. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay mabigat, puno ng pait na hindi na kayang hugasan ng luha. Naramdaman niya ang mainit niyang hininga, tila nagiging mabigat sa loob ng kanyang dibdib. Isang tanong ang dahan-dahang sumibol sa kanyang isipan, parang mahinang bulong sa gitat ng unos. Hanggang kailan ako mananatiling anino sa bahay na itinayo sa dugo at pawis ng sarili kong ama? Ano bang tinititig-titig mo riyan? Hindi mo ba narinig? Matalim na sigaw ng isang boses sa likuran. Sinabi ni Sir Sandro na umalis ka na sa harap niya. Feli, ang singhal ni Imelda habang nakapamewang sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng mapang-uyam na katuwaan. Hayaan mo na ang matanda. Ako na ang magbabantay sa kanya. Mas mabuting pumunta ka na sa kwarto mo at magmukmok. Doon ka naman magaling, hindi ba? Tumingin si Feli kay Imelda. Sa halip na sumagot ng may galit,
Dahan-dahan niyang ibinaba ang bimpo. Ang kanyang mga mata ay naging maputla, tila nawala ng direksyon. Imelda, ano nga ulit ang gagawin ko? Bakit ako narito? Ang tanong niya sa isang tonong puno ng kalituhan. Ang kanyang boses ay nanginginig na tila isang batang nawawala sa gitna ng palengke. Nagulat si Imelda. Sandali siyang natigilan. Tinitingnan kung nagbibiro ba ang kanyang amo. Ngunit nang makita niya ang tila walang buhay na titig ni Feli, isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Aba, mukhang tuluyan na ngang nasira ang bait mo, Feli. Sinasabi ko na nga ba, ang mga katulad mong mahina ang loob ay madaling bumigay. Hindi ko matandaan. Ang tsaa. Nasaan ang tsaa ni Lola? Ang pagpapatuloy ni Feli habang dahan-dahang naglalakad ng pasuray-suray patungo sa pinto. Nilampasan niya si Imelda na tila ba hindi niya ito nakita. Ito ang kanyang maskara, ang maskara ng kahinaan. Kung nais ni Zandro na maniwala na siya ay nababaliw na, ibibigay niya ito sa kanila. Sa ganitong paraan, mas malaya siyang makakakilos nang hindi nila pinapansin. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig ni Feli ang malalakas na boses mula sa hardin. Sumilip siya sa bintana at nakita si Zandro na galit na kinakausap si Mang Pedring sa tapat ng malaking puno ng rosas. May isang maliit na bakal na kahon na nakapatong sa damuhan, puno ng putik at kalawang. Ang vault ng kanyang ama. Sabi ko sa'yo, Pedring, huwag mong pakikialaman ang bahaging ito ng hardin. Ang sigaw ni Zandro, ang kanyang boses ay puno ng takot na pilit itinatago ng galit. Anong vault ang sinasabi mo? Basura lang ito na itinapon noong unang panahon. Ngunit sir, may pangalan po ito ng ama ni Senyorita Feli. At ang kandado, tila ba sinadya itong ibaon ng malalim upang hindi mahanap ng kahit sino? Ang mahinahong sagot ni Mang Pedring, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Zandro, tila ba hinahamon ng konsensya nito. Mabilis na kinuha ni Zandro ang isang pala at tila nais nitong wasakin ang kahon. Ngunit huminto siya nang mapansin niya si Attorney Rivera na nakatingin din mula sa terrace. Pinilit ni Zandro na pakalmahin ang kanyang sarili. Attorney Rivera, pasensya na sa abala. Isang lumang gamit lang ito na wala ng silbi. Mas mabuting ituloy na natin ang pagpirma sa mga papeles sa loob. Bumalik si Zandro sa loob ng mansion at doon niya nasalubong si Feli sa pasilyo. Huminto si Feli at tumingin sa kanya ng may bakanteng ekspresyon. Zandro, may nakita raw silang kayamanan sa hardin. Bibili ba tayo ng bagong laruan para kay Fifi? Ang tanong ni Feli, ang kanyang boses ay tila isang batang nananaginip. Hinawakan ni Zandro ang mukha ni Feli. Tila ba sinusuri kung totoo ang kanyang nakikita? Oo, mahal ko. Bibili tayo ng lahat ng gusto mo. Pero kailangan mo munang pirmahan ang mga dokumentong ito para maging maayos na ang lahat, okay? Para hindi ka na mahirapan sa pag-iisip. Pirma? Ano po ang isusulat ko? Nakalimutan ko na kung paano isulat ang pangalan ko. Zandro. Ang sakit ng ulo ko. Ang sabi ni Feli habang hawak ang kanyang sentido. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader. Tila bababagsak ang kanyang katawan sa anumang sandali. Imelda, dalhin mo si Feli sa kwarto niya. Painumin mo siya ng pampakalma. Ang utos ni Zandro, ang kanyang tinig ay puno ng inis. Ngunit may kasamang kagaanan ng loob dahil naniniwala siyang tuluyan nang bumigay ang isipan ng kanyang asawa. Dinala ni Imelda si Feli sa kwarto at marahas na iniupo sa kama. Dito ka lang. Huwag kang lalabas kung ayaw mong masaktan. Maghintay ka rito hanggang sa dalhin ko ang gamot mo. Pagkalabas ni Imelda, narinig ni Feli ang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas. Ikinulong siya. Ngunit sa sandaling marinig niya ang papalayong mga yabag ni Imelda, ang bakanteng ekspresyon sa mukha ni Feli ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at puno ng determinasyon. Tumayo siya at nagtungo sa kanyang cabinet kung saan may itinatago siyang duplicate key
na matagal na niyang nakuha mula sa isang lumang drawer ni Mang Pedring. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Hindi siya nagtungo sa sala, kundi sa isang maliit na pinto sa likod ng servants' quarters na diretsong patungo sa hardin. Sa ilalim ng dilim ng gabi, gumapang siya sa pagitan ng mga halaman hanggang sa makarating siya sa likod ng malaking puno ng rosas kung saan iniwan ni Mang Pedring ang vault. Naroon pa ang vault, bahagyang natatakpan ng mga dahon. Nanginginig ang mga kamay ni Feli habang hinahawakan ang malamig na bakal. Sa loob ng vault na ito, alam niyang naroon ang katotohanan. Ang katotohanan kung paano ninakaw ni Zandro ang lahat sa kanya at kung paano pinatay ang kanyang ama upang makuha ang kumpanya. Ngunit bago pa niya mabuksan ang vault, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Isang anino ang dahan-dahang lumapit at ang tunog ng tuyong dahon na natapakan ay tila isang babala ng panganib. Senyorita Feli, alam kong darating ka, ang bulong ni Mang Pedring. Ngunit sa likod ni Mang Pedring, nakita ni Feli ang isang anino na may hawak na matigas na bagay. Si Imelda, na may dalang isang piraso ng kahoy, handang ihampas ito sa ulo ni Mang Pedring. Mang Pedring, sa likod mo! Ang sigaw ni Feli, ngunit huli na ang lahat. Magagawa kaya ni Feli na iligtas ang kaisa-isang taong tumutulong sa kanya? O magiging saksi na naman siya sa isa pang trahedya sa ilalim ng mga rosas? Ano ang nilalaman ng vault na handang pumatay ang mga madrigal upang hindi ito mabuksan? Hayaan mo siyang magdusa, Feli. Baka sakaling sa sakit na nararamdaman niya ay matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa at hindi maging kasing hina mo. Ang malamig at walang pusong tinig ni Zandro ay tila isang multong bumubulong sa pandinig ni Feli habang nakatitig siya sa duguang benda sa ulo ng kanyang anak. Nakatayo si Feli sa tabi ng kama sa intensive care unit. Ang kanyang mga mata ay tuyot na sa labis na pag-iyak. Ngunit ang bawat kurap ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang balat. Ang puting liwanag sa silid ay tila naghuhubad sa kanyang huling lakas. At ang tunog ng bawat paghinga ni Fifi sa tulong ng makina ay tila isang marahang paghampas ng alon sa isang wasak na dalampasigan. Ang kanyang mga kamay, na may mga galos pa mula sa nangyari sa hardin kagabi, ay nanginginig habang pilit niyang inaabot ang maliit na daliri ng anak. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang iwan. Saan ako nagkamali bilang ina para hayaan ang aking sariling dugo na dumanas ng ganitong kalupitan mula sa mga taong tinawag naming pamilya? Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Fifi. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang tuyong labi. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw para sa pandinig ni Feli. Mamami! Ang boses ni Fifi ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Narito ang mami, anak, huwag kang matakot. Nandito na ako. Ang bulong ni Feli, ang kanyang tinig ay naging malambot at puno ng pangako. Hinalikan niya ang kamay ng anak. Ang bawat haplos ay tila paghingi ng tawad sa lahat ng mga taon na pinili niyang manahimik. Mami, si Cheska. Ang pagbanggit ni Fifi sa pangalan ng anak ni Imelda ay sinabayan ng isang marahas na panginginig ng kanyang buong katawan. Ang monitor sa tabi ng kama ay mabilis na nag-iba ng tunog, nagbababala ng tumataas na presyon at takot. Sinasabi niya na hindi mo na ako mahal, na kukunin nila ang lahat sa atin. Sinampal niya ako, Mami, at nung lalaban ako, itinulak niya ako sa hagdan. Nakita ko si Papa sa itaas. Nakatingin lang siya, Mami. Hindi niya ako tinulungan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Feli. Ang bawat salita ni Fifi ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang harapan. Hindi lang ang pagtataksil ni Zandro ang kailangan niyang harapin, kundi ang katotohanang pinanood ng isang ama, ang paghulog ng sariling anak sa kamatayan ng walang ginawa. Ang galit na kanina ay tila isang maliit na baga ay biglang naging isang dambuhalang sunog
na lumamon sa bawat takot sa kanyang puso. Tahan na, Fifi. Hindi na nila tayo masasaktan. Pangako iyan ng mami sa'yo, ang sabi ni Feli. Ang kanyang boses ay naging matigas at malamig gaya ng asero. Sa kanyang isipan, ang imahe ni Zandro na nakatayo sa itaas ng hagdan habang nahuhulog ang anak nila ay naging isang selyo ng kanyang huling desisyon. Wala nang luha para sa asawa. Wala nang puwang para sa pagpapakumbaba. Dahan-dahang lumapit si Fifi at hinawakan ng kamay ni Feli na puno ng mga sugat mula sa matatalas na tinik ng rosas kagabi. Mami, masakit po ba ang kamay mo? Bakit may dugo? Ang mahinang tanong ng bata. Ang kanyang malasakit ay tila isang gintong sandali na nagbigay ng liwanag sa madilim na silid. Hindi ito masakit, anak. Ito ang tanda na nagsisimula na ang pagbabago. Ang sagot ni Feli habang dahan-dahang pinupunasan ang buhok ni Fifi. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay bumukas ng walang pasintabi. Pumasok ang isang nurse, dala ang isang makapal na folder ng mga dokumento na pamilyar kay Feli. Ma'am, pinadala po ito ni Sir Zandro. Kailangan niyo raw pong pirmahan ang consent form para sa operasyon ni Fifi, pati na rin ang ilang papeles tungkol sa insurance. Ang sabi ng nurse nang hindi tumitingin sa mga mata ni Feli. Kinuha ni Feli ang folder. Binuksan niya ito at nakita ang isang dokumentong nakasuksok sa pinakailalim. Isang kasunduan na nagsasabing ibinibigay niya ang lahat ng kanyang karapatan bilang legal guardian ni Fifi kay Zandro dahil sa kanyang hindi matatag na kalusugang mental. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Feli. Tiningnan niya ang nurse at pagkatapos ay ang kanyang anak na muling nakapikit dahil sa pagod. Kinuha niya ang ballpen, ngunit sa halip na pirmahan ang dokumento, isinulat niya ang isang malaking salita sa bawat pahina gamit ang pulang tinta ng nurse na nasa ibabaw ng tray. Hindi. Sabihin mo kay Zandro, kung gusto niya ang aking pirma, pumunta siya rito at tingnan niya ang mga mata ng anak niya. Ang utos ni Feli, ang kanyang autoridad, ay tila isang reynang muling nabuhay mula sa kabaong. Nang makaalis ang nurse, muling naging tahimik ang silid. Ngunit sa labas ng pintuan, nakita ni Feli sa pamamagitan ng maliit na salamin ang isang pamilyar na bulto ng tao. Si Imelda, na ngayoy nakasuot ng mamahaling damit at tila nagmamatyag, ay may hawak na telepono at tila may kausap na seryoso. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Imelda. Ang vault na nakuha ni Feli sa hardin kagabi, bago siya mabilis na umalis patungo sa ospital, ay ligtas na nakatago sa ilalim ng kama ni Fifi. Isang lihim na naghihintay na mabuksan. Ano ang nakasulat sa testamento ng ama ni Feli na handang pumatay si Zandro upang makuha ito? At hanggang kailan mapapanatili ni Feli ang kanyang maskara ng kahinaan bago tuluyang sumabog ang digmaan sa loob ng mansyon ng mga Arwego? Huwag mong hintayin na pati ang huling hininga ng anak mo ay mabilang dahil lang sa katigasan ng iyong ulo, Feli. Pirmahan mo na ito bago pa magbago ang isip ko at tuluyan ko na kayong itapon sa kalsada. Ang boses ni Zandro ay tila isang malamig na hampas ng bakal na umalingaw-ngaw sa silid-kainan ng mansyon, habang marahas niyang inilalapag ang mga dokumento sa tapat ng pinggan ni Feli. Nakatayo ang mansyon ng mga Arwego Zengming na tila isang dambuhalang kabaong na binalot ng ginto. Sa labas, ang ulan ay malakas na humahampas sa mga bintanang kristal, lumilikha ng isang malungkot na himig na tila ba nakikiramay sa pagdurusa ni Feli. Nakaupo si Feli sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang katawan ay tila isang aninong unti-unting naglalaho sa dilim. Sa kanyang harapan, ang paboritong hapunan ni Zandro ay nananatiling mainit, ngunit ang bawat amoy nito ay tila lason sa kanyang pangamoy. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahang pagkatok sa pader ng kawalan. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa kanyang isipan, tila isang bituin na pilit
na inaabot sa gitna ng kadiliman. Ito na ba ang hantungan ng aking pagsisikap, ang magmakaawa para sa buhay ng aking anak, sa lalaking ako mismo ang nagluklok sa trono? Ano pa ang hinihintay mo? Ang mamatay si Fifi sa ospital dahil walang pambayad sa operasyon? Ang muling pang-uuyam ni Imelda habang dahan-dahang isinusubo ang pagkain na tila siya na ang tunay na may-ari ng tahanan. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na damit na pag-aari ni Feli at ang bawat kislap ng alahas sa kanyang leeg ay tila isang pangungutya sa kahirapan ng tunay na asawa. Tumingin si Feli sa mga dokumento. Alam niyang ito na ang huling hakbang ni Sandro upang tuluyan siyang mabura sa kasaysayan ng pamilya Arguego. Kung pipirma siya, mawawala ang lahat, ang kumpanya, ang mansion, at higit sa lahat, ang karapatan niya kay Fifi. Ngunit kung hindi siya pipirma, gagamitin ni Sandro ang kanyang kapangyarihan upang harangin ang lahat ng tulong medikal para sa kanyang anak. Sandro, ang sabi ng doktor, kailangan lang ng sapat na pahinga ni Fifi. Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang mahinang tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Pinilit niyang panatilihin ang maskara ng kahinaan, ang pagiging baliw na inaakala nilang totoo. Dahil kailangan ng pera, Feli. At ang perang yon ay nasa ilalim ng pangalan mo na hindi mo naman kayang hawakan dahil sa sira mong bait. Ang sigaw ni Sandro. Tumayo siya at lumapit kay Feli. Hinawakan ang kanyang panga nang may di matingkalang diin. Pirmahan mo ito at tinitiyak ko sa'yo mabubuhay si Fifi. Tanggihan mo ako at makikita mo ang anak mo sa loob ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Naramdaman ni Feli ang hapdi sa kanyang panga, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso. Tumingin siya sa mga mata ni Sandro at doon ay wala siyang nakitang kahit anong bakas ng pag-ibig, kundi ang isang dambuhalang anino ng kasakiman. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa ballpen. Ang bawat pagpisil niya rito ay tila paghahanda sa isang madugong labanan. Sige, Sandro, pipirma ako. Ang bulong ni Feli. Pero bigyan mo muna ako ng oras. Ang sakit ng ulo ko, parang may mga boses na naman akong naririnig. Kailangan ko munang uminom ng gamot na ibinigay ni Imelda. Isang matagumpay na sulyap ang ipinadala ni Sandro kay Imelda. Sige, bibigyan kita ng hanggang bukas ng umaga. Pero huwag mong susubukan na linlangin ako, Feli. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Tumayo si Feli at dahan-dahang naglakad patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-akyat sa isang bundok ng tinik. Nang makarating siya sa itaas, hindi siya nagtungo sa kanyang kwarto, kundi sa lumang silid-aklatan ng kanyang yumaong ama. Ang silid na ito ay matagal nang hindi binubuksan dahil natatakot si Sandro na may matagpuan siyang ebidensya. Dahan-dahang binuksan ni Feli ang pinto. Ang tunog ng lumang bisagra ay tila isang malungkot na daing sa katahimikan. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumalot sa kanya. Tila isang yakap mula sa nakaraan. Lumapit siya sa malaking mesa na gawa sa nara. Ang golden moment ng kanyang kabataan, kung saan tinuturuan siya ng kanyang ama tungkol sa katapatan at dangal. Hinawakan ni Feli ang ibabaw ng mesa. Naramdaman niya ang mga ukit at gasgas na tila ba mga marka ng kasaysayan. Sa ilalim ng isang nakatagong drawer, may isang maliit na ukit ng isang rosas. Isang lihim na tanging silang dalawa lang ng kanyang ama ang nakakaalam sa pamamagitan ng kanyang hintuturo. Pinindot niya ang gitna ng rosas at narinig ang isang mahinang pagpihit ng kahoy sa ilalim. Isang maliit na puwang ang bumukas at doon ay nakita niya ang isang lumang sulat na may selyo ng kanyang ama. Ito ang pirasong kulang sa puzzle na nahanap niya sa vault kagabi. Ang sulat ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa tunay na dahilan kung bakit napunta si Sandro sa kanilang pamilya. Habang binabasa ni Feli ang bawat salita, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak at galit.
Ang bawat letra ay tila isang pako na itinusok sa bungo ni Sandro. Hindi lang magnanakaw ang asawa niya. Siya ay isang dambuhalang impostor na pumatay sa tiwala ng isang pamilya upang makuha ang lahat. Ngunit bago pa man niya matapos ang pagbabasa, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto. Si Imelda ay nakatayo roon, may hawak na isang baso ng tubig at ang gamot na pilit na ipinapainom sa kanya. Ano ang ginagawa mo rito, Feli? Akala ko ba ay magpapahinga ka na? Ang tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Lumapit siya at nakita ang nakabukas na lihim na drawer. Mabilis na itinago ni Feli ang sulat sa loob ng kanyang damit. Tumingin siya kay Imelda nang may mga matang tila muling nawawala sa katinoan. Hinahanap ko ang tatay ko, Imelda. Sabi niya rito, niya ako hihintayin. Bakit ang dilim dito? Bakit ayaw niyo akong paalisin sa hawlang ito? Hinawakan ni Imelda ang braso ni Feli at sa pilitang ipinainom ang tubig. Uminom ka na at matulog. Huwag mong pakialaman ang mga gamit na hindi mo na naiintindihan. Nang makaalis si Imelda at muling ikulong si Feli sa kanyang kwarto, iniluwan ni Feli ang tubig na hindi niya nilunok. Kinuha niya ang sulat mula sa kanyang dibdib at nanginginig na binasa ang huling bahagi. Feli, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala kay Sandro. Siya ang dahilan ng lahat ng ating paghihirap. Ang tunay na testamento ay nasa loob ng kabaong ng iyong ina. Ang puso ni Feli ay tila nais kumawala sa kanyang dibdib. Isang libingan. Kailangan niyang hukayin ang libingan ng sarili niyang ina upang makuha ang hustisya. Magagawa kaya ni Feli na lumabas ng mansion nang hindi nalalaman ni Sandro upang puntahan ang sementeryo sa gitna ng malakas na ulan? At ano ang gagawin niya kung malaman ni Sandro na ang huling ebidensya ay nasa isang lugar na hinding-hindi niya inaasahan? Huwag mong itapon ang mga tira-tirang pagkain na, yan Imelda, ibigay mo yan kay Feli. Bagay sa kanya ang mga mumo dahil doon naman siya nababagay sa ilalim ng ating mga paa. Ang malakas na tawa ni Sandro ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Kasunod ang tunog ng pag-untog ng mga basong kristal habang nagdiriwang sila ni Attorney Rivera sa ingrandeng sala. Sa labas ng pinto ng kanyang silid, nakatayo si Feli, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy. Ang bawat salita ni Sandro ay tila isang marahas na sampal na nag-iiwan ng bakas, hindi sa pisngi, kundi sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 20 taon, ang mansyong ito ay itinuring niyang dambana ng pag-ibig, ngunit ngayon ay malinaw na ang lahat. Ito ay isang magarang kulungan kung saan ang bawat dingding ay saksi sa kanyang dahan-dahang pagkakabitay. Ang kanyang puso ay tila isang basag na porselana na pilit pinagdudugtong ng kanyang nanginginig na mga kamay. Naramdaman niya ang init ng kanyang sariling luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang reynang naghahanda sa kanyang huling sakripisyo. Isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan, tila isang ligaw na ibon sa gitna ng unos. Hanggang kailan ko hahayaan na ang mga anino ng nakaraan ang gapiin ang liwanag ng aking bukas? Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na susi na nakuha niya mula sa lihim na drawer ni Mang Pedring. Alam niyang abala sina Sandro sa pag-inom at pagdiriwang sa ibaba. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang makapasok sa silid tanggapan ni Sandro, ang sanktuaryo ng kasinungalingan kung saan nakatago ang wall safe na naglalaman ng mga titulo at ang mapa ng libingan ng kanyang ina. Naglakad si Feli ng walang sapin sa paa sa mahabang pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang sayaw sa ibabaw ng mga matatalas na bubog. Ang amoy ng mamahaling tabako ni Sandro ay nagsisimulang pumasok sa kanyang ilong. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit ngayon ay tila ba amoy ng nabubulok na budhi. Nang marating niya ang pinto ng opisina ni Sandro,
Narinig niya ang mahinang pagpihit ng trangka. Sa loob, ang dilim ay tila isang dambuhalang hayop na naghihintay. Gamit ang maliit na flashlight, hinanap niya ang wall safe sa likod ng malaking painting ng mga Arwego. Isang painting kung saan nakangiti ang kanyang ama. Tila ba binabantayan siya sa gitna ng panganib. Dahan-dahan niyang inalis ang painting. Ang tunog ng paggasgas ng kuwadro sa dingding ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan ng bahay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukang buuin ang kombinasyon ng safe. Ang kaarawan ni Fifi. Hindi gumana. Ang petsa ng kanilang kasal. Hindi rin. Biglang pumasok sa isip ni Feli ang sinabi ni Mang Pedring tungkol sa petsa ng pagtataksil. Inilagay niya ang petsa kung kailan namatay ang kanyang ama. Narinig niya ang mahinang pagpihit ng mekanismo sa loob ng bakal. Bumukas ang safe. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga dokumentong matagal nang itinago ni Sandro. Ang mga tunay na titulo ng lupa na hindi pa naililipat sa pangalan nito. At ang isang maliit na sobreng itim na may pangalan ng kanyang ina. Binuksan ni Feli ang sobre. Doon ay nakita niya ang isang susi at isang sulat kamay na mapa ng lumang sementeryo sa probinsya. Ngunit hindi lang yon. May isang larawan din doon. Isang larawan ni Sandro noong bata pa ito, kasama ang isang lalaking hindi pamilyar kay Feli, ngunit may suot na uniforme ng bilangguan. Anong ginagawa mo rito, Feli? Ang boses ni Imelda ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Nakatayo siya sa pintuan, hawak ang isang kandila. Ang liwanag nito ay nagpapakita ng isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Mabilis na isinara ni Feli ang safe at itinago ang sobre sa loob ng kanyang damit. Tumingin siya kay Imelda, muling isinuot ang maskara ng kanyang pagkabaliw. Imelda, ang tatay ko. Sabi niya nandito ang paborito kong manika. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? May dumi ba ako sa mukha? Ang tanong ni Feli, ang kanyang boses ay tila isang bata na naghahanap ng kalaro. Lumapit si Imelda at marahas na hinawakan ng braso ni Feli. Huwag mo akong lokohin, Feli. Alam ko ang ginagawa mo. Akala mo ba ay hindi ko napansin ang paglabas-pasok mo sa silid ni Lola Esmeralda? Sabihin mo sa akin, anong kinuha mo sa safe ni Sir Sandro? Safe? Ano yon, Imelda? Nakakain ba yon? Ang pagpapatuloy ni Feli habang dahan-dahang lumalayo. Ngunit sa kanyang pag-atras, naramdaman niya ang matigas na lamesa sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Sa ibaba, narinig nila ang mabibigat na yabag ni Sandro na papaakyat na sa hagdanan. Ang tunog ng bawat hakbang nito ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ni Feli. Sandro! Sandro! Halika rito! Ang asawa mo, nagnanakaw sa opisina mo. Ang sigaw ni Imelda habang pilit na kinukuha ang sobre mula sa dibdib ni Feli. Nagkaroon ng isang marahas na paghuhumiyaw at pagtulak. Sa gitna ng dilim, ang bawat haplos at kalmot ay tila isang digmaan para sa katotohanan. Naramdaman ni Feli ang kuko ni Imelda sa kanyang leeg, ngunit hindi niya binitawan ng sobre. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Sandro, ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpakita ng isang eksenang puno ng gulo. Nakahandusay si Feli sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib, habang si Imelda ay hingal na nakaturo sa kanya. Sandro, may kinuha siya sa safe. Pinapakialaman niya ang mga dokumento mo. Ang sumbong ni Imelda. Lumapit si Sandro kay Feli. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng galit na hindi pa nakikita ni Feli noon. Kinuha niya ang buhok ni Feli at sa pilitang pinatingin sa kanya. Nasaan ang kinuha mo, Feli? Sabihin mo sa akin kung ayaw mong sa karsel ang tuloy mo ngayong gabi. Tumingin si Feli sa mga mata ni Sandro. Sa gitna ng takot, isang kakaibang pakiramdam ang namayani sa kanya. Ang sobre ay wala na sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, naipasok niya ito sa loob ng isang lumang florera sa tabi ng pintuan bago pa man makalapit si Sandro. Sandro, bakit mo ako sinasaktan?
Gusto ko lang makita ang tatay ko. Ang bulong ni Feli, ang kanyang boses ay tila isang paos na himig ng isang biktima. Magagawa kaya ni Sandro na mahanap ang sobre sa loob ng plorera? O ito na ang simula ng pagkakalantad ng kanyang tunay na pagkatao? At ano ang gagawin ni Feli ngayong alam na ni Imelda na hindi siya tuluyang nawawala sa kanyang sarili? Ang dumi mo, Feli. Hindi ka na tao. Isa ka na lang basahan na ayaw nang gamitin ng kahit sino. Ang boses ni Sandro ay tila isang malabong bulong na puno ng lason habang marahas niyang itinatulak ang balikat ni Feli sa gitna ng kanilang silid. Nakatayo si Feli sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap ng buhay. Sa labas ng bintana, ang mga ibon ay nagsisimulang umawit sa pagdating ng umaga. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngunit ngayon ay tila ba isang pangungutya sa kanyang pighati. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang maputik na daan. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang amoy ng alak mula sa hininga ni Sandro ay tila sumasakal sa kanyang huling lakas. Isang tanong ang dahan-dahang umuukit sa kanyang isipan, tila isang ukit sa isang batong libingan. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dangal para lamang mapanatili ang kapayapaang matagal nang ninakaw sa akin? Mag-ayos ka, Feli. Darating ang mga opisyalis ng Charity Foundation ni Doña Victoria. Kailangan nilang makita kung gaano ka na kawalang kakayahan para mapabilis ang paglilipat ng iyong mga pirma sa akin. Ang utos ni Sandro habang isinusuot ang kanyang mamahaling relo. At ikaw, Imelda, siguraduhin mong magmumukha siyang kaawa-awa sa harap nila. Sa malawak na sala ng mansion, nakalatag ang mga pinakamamahaling porselana at mga kakaning tila sining sa ganda. Naroon ang mga tanyag na punhan ng lipunan. Mga babaeng, ang bawat suot ay katumbas ng buhay ng isang mahirap na pamilya. Nakaupo si Feli sa dulo ng sofa, nakayuko at tila ba isang batang takot sa sariling anino. Sa kanyang tabi, nakatayo si Imelda, na ngayon nakasuot ng unipormeng tila ba isang tapat na nurse, ngunit ang bawat haplos nito sa balikat ni Feli ay tila ba kurot ng isang demonyo. Pasensya na po kayo, Doña Victoria. Ang malungkot na boses ni Imelda na tila ba nanggagaling sa isang pusong nagdadalamhati. Medyo malala po ang mga episode ni Ma'am Feli nitong mga huling araw. Minsan ay hindi na niya kilala kahit ang sarili niyang anak. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga mapanghusgang mata ng mga panauhin ay tila ba mga karayom na tumutusok sa balat ni Feli. Kawawa naman si Sandro. Napakabuting asawa para pagtiisan ng ganitong klaseng babae. Ang narinig ni Feli mula sa isang donya sa kabilang panig ng mesa. Sa gitna ng usapan, dahan-dahang kinuha ni Imelda ang isang baso ng pulang alak. Sa isang mabilis at tila ba aksidenteng pagkilos, ibinuhos niya ang malamig na likido sa puting damit ni Feli. Ang pulang mantsa ay dahan-dahang kumalat sa tela, tila ba isang sugat na bumubukas sa gitna ng kaputian. Naku, pasensya na po, Ma'am Feli. Ang likot niyo po kasi. Ang malakas na sigaw ni Imelda, sapat para makuha ang atensyon ng lahat. Kinuha niya ang isang pamunas at marahas na kinuskos ang dibdib ni Feli. Tila ba nais nitong talupan ang balat ng kanyang amo. Ayan, ang dumi niyo na naman. Nakakahiya sa mga bisita. Hindi kumibo si Feli. Ang malamig na alak ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang balat. Isang pakiramdam na tila ba nagpapaalala sa kanya ng bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 20 taon. Ang bawat tawa at bulong ng mga donya sa paligid ay tila ba naging isang malabong ingay sa kanyang pandinig. Sa loob ng kanyang puso, may isang bagay na unti-unting tumitigas. Ang kahihiyang ito ay hindi na sugat, kundi naging isang baluti. Sige, Imelda, buhusan mo ako ng alak. Hamakin mo ako sa harap ng lahat. Dahil sa bawat patak nito, lalong lumilinaw ang aking plano
Ang bulong ni Feli sa kanyang isipan. Sandro, mukhang kailangan nangang dalhin si Feli sa isang pasilidad kung saan siya maaalagaan ng maayos. Ang sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Hindi ito maganda para sa imahe ng inyong pamilya. Iyon nga po ang balak ko, Doña Victoria. Bukas na bukas din ay ipapasok ko na siya sa San Lorenzo Retreat House para sa kanyang gamutan. Ang sagot ni Sandro, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tagumpay habang nakatingin kay Feli. Naramdaman ni Feli ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang San Lorenzo ay hindi isang ospital. Ito ay isang libingan para sa mga buhay, isang lugar kung saan ang mga taong nais itago ng kanilang pamilya ay tuluyan ng kinakalimutan. Ngunit bago pa man matapos ang pagtitipon, lumapit si Doña Victoria kay Feli at hinawakan ang kanyang kamay. Sa isang maikling sandali, naramdaman ni Feli ang isang maliit na piraso ng papel na isiningit ng matanda sa kanyang palad. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Doña Victoria kay Feli. Isang titig na puno ng lihim na kahulugan at tila ba isang babala. Nang makaalis ang mga bisita, marahas na hinila ni Sandro si Feli patungo sa kanyang silid. Handa na ang lahat, Feli. Bukas, magiging malaya na ako sa iyo at sa lahat ng mga drama mo sa buhay. Ikinulong ni Sandro ang pinto. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang binuksan ni Feli ang kanyang palad at binasa ang sulat mula kay Doña Victoria gamit ang liwanag ng buwan. Ang bawat salita ay tila isang kulog sa katahimikan ng gabi. Feli, huwag kang sasama sa kanila bukas. Ang San Lorenzo ay pag-aari ni Sandro. Doon namatay ang iyong ama. Ang puso ni Feli ay tila nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama hindi namatay sa sakit, kundi sa loob ng pasilidad na pupuntahan niya bukas. Magagawa kaya ni Feli na makatakas sa mansion bago sumapit ang umaga? O ito na ang huling gabi na makikita niya ang liwanag ng kalayaan? Sino ba talaga si Doña Victoria sa buhay ng kanyang ama? Buksan mo na ang iyong mga kamay, Feli. Ibigay mo na sa akin ang huling bakas ng iyong pagkatao bago ka tuluyang maligaw sa dilim. Ang boses ni Sandro ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan habang pilit niyang binubuksan ang mga daliri ni Feli upang kunin ang maliit na piraso ng papel na ibinigay ni Doña Victoria. Nakatayo si Feli sa gitna ng kanilang malawak na silid. Ang kanyang buong katawan ay tila isang kandilang unti-unting nauubos sa gitna ng isang malakas na hangin. Sa labas, ang ulan ay tumila na. Ngunit ang bawat patak ng tubig mula sa mga dahon ay tila ba tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali ng kalayaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas ng alon sa isang pampang na matagal nang gumuho. Ang kanyang lalamunan ay tila ba barado ng mga tuyong abo at ang amoy ng mamahaling pabango ni Sandro ay tila ba naging amoy ng isang sariwang hukay sa kanyang pangamoy. Isang tanong ang nagpaulit-ulit na humihiwa sa kanyang isipan, tila isang matalim na aspile sa gitna ng kanyang puso. Hanggang kailan ko kailangang yakapin ang aking kaaway para lamang mailigtas ang huling piraso ng aking dangal? Sandro, huwag mo akong saktan. Ang sabi mo, mahal mo ako. Ang bulong ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang paos na huni ng isang ibong may bali ang pakpak. Dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang palad. Ngunit bago pa man makita ni Sandro ang sulat mula kay Doña Victoria, mabilis itong isinubo ni Feli at nilunok ng walang pag-aalinlangan. Nagulat si Sandro. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at marahas niyang hinawakan ang leeg ni Feli. Anong ginawa mo? Baliw ka na nga. Anong itinatago mo sa akin? Wala na ang mga boses, Sandro. Sabi nila, kailangan ko nang sumunod sa iyo para makita ko si Fifi. Ang sagot ni Feli, habang dahan-dahan siyang sumasandal sa dibdib ni Sandro, isang yakap na tila ba puno ng pagsuko, ngunit sa loob ay puno ng pandidiri.
Pipirmahan ko na ang lahat, Zandro. Kahit ano. Basta huwag mo lang akong iwan sa dilim. Naramdaman ni Feli ang dahan-dahang pagluwag ng hawak ni Zandro sa kanyang leeg. Ang kasakiman ng lalaki ay mas matimbang kaysa sa kanyang hinala. Isang mapagtagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Zandro habang hinahaplos niya ang buhok ni Feli. Isang haplos na tila ba gumagapang na ahas sa balat ng isang biktima. Iyan ang mabuting asawa. Huwag kang mag-alala, Feli. Sa San Lorenzo, magiging maayos ang lahat. Pero bago yon, kailangan mo munang pirmahan ang investment portfolio na ito. Sabi ng mga abogado, kailangan ito para masiguro ang kinabukasan ni Fifi. Ang sabi ni Zandro nang may malambing ngunit nakakalason na tono. Inilapag ni Zandro ang mga dokumento sa mesa. Hindi alam ni Zandro na ang mga dokumentong ito ay palihim na pinalitan ni Feli sa tulong ni Mang Pedring noong nakaraang gabi. Hindi ito paglilipat ng ari-arian. Ito ay isang kasunduan ng joint liability sa mga utang na o pekeng pamumuhunan na uubos sa bawat sentimo ni Zandro sa oras na pumirma siya bilang kogarantor. Sige, Zandro, pipirma ako. Pero gusto ko ring pirmahan mo ito kasama ko. Sabi mo, tayo ay iisa, hindi ba? Ang sabi ni Feli. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa isang kakaibang liwanag na tila ba kilig ng isang tapat na asawa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Zandro at inilagay ang ballpen doon. Para kay Zandro, ito na ang huling hakbang patungo sa kanyang pangarap na kaharian. Sa tindi ng kanyang kagalakan at paniniwala na tuluyan nang nawala ang bait ni Feli, mabilis niyang nilagdaan ang mga dokumento kasabay ng pirma ni Feli. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa ilalim. Ang mga letrang nagsasabing sa oras na maaprubahan ang transaksyong ito, ang lahat ng kanyang personal na asset ay magsisilbing collateral. Sa pintuan, nakatayo si Imelda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos habang nakikita ang dahan-dahang pag-uumpugan ng mga noo ni Zandro at Feli. Zandro, ano pang ginagawa mo riyan? Handa na ang sasakyan patungong San Lorenzo. Tapusin na natin ito. Ang sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tumingin si Feli kay Imelda at sa isang maikling sandali, ang maskara ng pagkabaliw ay dahan-dahang natanggal. Isang matalas at malamig na titig ang ipinukol niya sa katulong. Isang titig na tila ba nagsasabing, tapos na ang laro ninyo. Ngunit bago pa man sila makalabas ng silid, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng mansyon. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao ay papalapit sa pintuan. Sino ang mga iyan? Wala tayong inaasahang bisita. Ang tanong ni Zandro, ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Bumukas ang malaking pinto ng sala at pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga opisyal na dokumento. Sa gitna nila ay si Doña Victoria, ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad. Zandro Madrigal, narito kami para sa isang audit ng Arwego Zengming Corporation. May mga ulat ng malakihang paglilipat ng pondo na walang pahintulot mula sa Board of Directors. Ang sabi ni Doña Victoria. Tumingin siya kay Feli at dahan-dahang tumango. Naputla si Zandro. Tumingin siya sa mga dokumentong kapipirma lang niya at doon ay dahan-dahan niyang naintindihan ng lahat. Ang bitag na inihanda niya para kay Feli ay naging isang malaking hukay na siya mismo ang tatalon. Feli, anong ginawa mo? Ang pabulong na tanong ni Zandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Feli sa kanyang asawa at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging malakas at malinaw, tila ba isang kampanang nagbabadya ng bagong umaga. Hindi ko ito ginawa, Zandro. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Ang kasakiman mo ang nagsilbing tali na sasakal sa iyo ngayong gabi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Imelda ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa leeg ni Feli.
Walang aalis dito. Zandro, kunin mo ang mga papeles. Hindi tayo pwedeng mabigo. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat hininga ay tila ba naghihintay ng isang madugong wakas. Magagawa kaya ni Feli na makatakas sa kamay ni Imelda nang hindi nasasaktan o ang kanyang tagumpay ay mababahira ng sarili niyang dugo? At ano ang gagawin ni Zandro ngayong ang lahat ng kanyang pinaghirapang kasinungalingan ay gumuho na sa kanyang harapan? Bitawan mo siya, Imelda. Huwag kang gumawa ng eksenang lalong magpapadiin sa atin. Ang sigaw ni Zandro ay tila isang basag na batingaw na puno ng takot habang nakatingin siya sa talim ng kutsilyong nakadiin sa leeg ni Feli. Nakatayo si Feli sa gitna ng sala. Nararamdaman ang lamig ng bakal sa kanyang balat. Isang pakiramdam na tila ba huling haplos ng kamatayan. Ngunit sa halip na manginig, ang kanyang katawan ay naging kasing tigas ng bato. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay tila naging isang malungkot na himig na naghihintay sa pagdanak ng dugo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahang pagkatok sa pinto ng kabilang buhay. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang amoy ng bakal mula sa kutsilyo ay tila naging amoy ng kalawang ng 20 taon niyang pagtitiis. Isang tanong ang dahan-dahang umuukit sa kanyang isipan, tila isang huling hiling sa gitna ng unos. Ito na ba ang kabayaran ng aking pag-ibig? Ang mamatay sa kamay ng babaeng naging anino ng aking asawa? Walang lalapit. Zandro, kunin mo ang mga papeles na yan. Paalisin mo ang mga taong yan kung ayaw mong dumanak ang dugo sa mansyong ito. Ang banta ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, nagdudulot ng maliliit na gasgas sa leeg ni Feli. Tumingin si Feli sa mga mata ni Doña Victoria na nakatayo sa tapat niya. Walang takot sa mga mata ng matandang Donya, kundi isang malalim na pagtitiwala. Sa sandaling iyon, isang malakas at mariing boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng malaking hagdanan. Isang boses na tila ba nanggaling sa kailaliman ng lupa. Bitawan mo ang aking apo, Imelda, o sisiguraduhin kong hinding-hindi ka na makakalabas ng buhay sa mga pader na ito. Ang lahat ay napahinto. Dahan-dahang lumingon ang lahat sa itaas ng hagdan. Doon, nakatayo si Lola Esmeralda. Hindi na siya ang matandang ulyanin na nakaupo sa wheelchair, kundi isang reynang muling nabuhay. Nakasuot siya ng kanyang luma, ngunit maringgal na barut saya, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at puot. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig habang nakahawak sa hawakan ng hagdan. Lola? Ang pabulong na tanong ni Zandro. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita ng isang multo. Paano ka nakatayo? Salamat sa aking apo na si Feli, Zandro. Dahil sa kanya, nalaman ko ang unti-unting paglason ninyo sa aking isipan. Ang sagot ni Lola Esmeralda habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan na tumutunog sa buong sala. Akala ninyo ay tuluyan nyo na akong napatulog. Nagkakamali kayo. Gising na gising ako nang patayin nyo ang aking anak na si Roberto, ang ama ni Feli. Nabitawan ni Imelda ang kutsilyo sa tindi ng gulat. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaan. Mabilis na lumayo si Feli at tumakbo patungo sa kanyang lola. Nagyakap ang dalawa, isang yakap na puno ng luha at 20 taon ng pait na dahan-dahang natutunaw. Zandro, alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa vault na itinago ninyo sa hardin. Alam ko ang tungkol sa pagtataksil ninyo ni Imelda. Ang patuloy ni Lola Esmeralda habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Zandro. At higit sa lahat, alam ko kung sino ka talaga. Hindi ka isang madrigal. Ikaw ay anak ng isang kriminal na gustong bumawi sa pamilyang Arguego dahil sa pagpapakulong sa iyong ama. Napaluhod si Zandro sa sahig. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan
ay tuluyan ng gumuho. Tumingin siya kay Feli, nagmamakaawa, ngunit wala na siyang nakitang kahit anong bakas ng pag-ibig sa mga mata nito. Feli, mahal kita. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin. Ang pabulong na pagmamakaawa ni Sandro. Tumingin si Feli sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding awa. Awa para sa isang taong naging alipin ng sarili niyang kasakiman. Hindi mo alam ang kahulugan ng pag-ibig, Sandro. Ang pag-ibig ay hindi nananakit. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng dangal. Lumapit ang mga pulis at hinawakan si Imelda at Sandro. Ang bawat kalansing ng posas ay tila ba musika sa pandinig ni Feli. Isang musika ng katarungang matagal na niyang hinihintay. Habang inilalabas ang dalawa sa mansion, tumingin si Imelda kay Feli nang may huling sumpa sa kanyang mga mata. Hindi pa ito tapos, Feli. Hinding-hindi ka magiging masaya. Ang sigaw ni Imelda bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng pulis. Naiwan ang katahimikan sa loob ng mansion. Lumapit si Doña Victoria kay Feli at Lola Esmeralda. Tapos na ang dilim. Ngunit kailangan niyo pang malaman ang huling lihim na iniwan ng iyong ama, Feli. Ang tunay na kayamanan ng mga Arwego ay hindi nasa pera, kundi nasa isang bagay na matatagpuan niyo sa puntod ng iyong ina. Naramdaman ni Feli ang muling pagkabog ng kanyang puso. Ang puntod ng kanyang ina? Naalala niya ang mapang nakuha niya sa vault. Lola, kailangan nating pumunta sa sementeryo. Ang sabi ni Feli, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gabi na, apo, at malakas pa ang ulan. Ang paalala ni Lola Esmeralda. Hindi na ako makakapaghintay, Lola. Kailangan nating tapusin ito ngayong gabi. Habang papunta sila sa sementeryo sa gitna ng malakas na ulan, hindi alam ni Feli na may isang anino pa ang nakabuntot sa kanila. Isang aninong hindi niya inaasahan at tila ba may hawak ng huling alas sa larong ito. Ano ang tunay na nilalaman ng kabaong ng ina ni Feli na handang hukayin ang lahat ng sakit ng nakaraan? At sino ang misteryosong tao na sumusunod sa kanila sa gitna ng kadiliman ng sementeryo? Huwag kang matakot sa dilim, Feli. Ang tunay na nakakatakot ay ang mga taong nagtatago sa liwanag. Habang may dalang kutsilyo sa kanilang mga likuran, ang boses ni Lola Esmeralda ay tila isang marahang bulong na sumasabay sa ihip ng malamig na hangin sa gitna ng sementeryo, habang dahan-dahan silang naglalakad sa maputik na daan patungo sa puntod ng ina ni Feli. Nakatayo ang sementeryo ng mga Arwego na tila isang kumpol ng mga piping saksi sa ilalim ng nagngangalit na langit. Ang bawat kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa mga puting krus, tila ba mga daliring nakaturo sa langit upang humingi ng katarungan. Hawak ni Feli ang isang lumang lampara. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga luha ng kanyang ina na naghihintay na mapalaya mula sa mga lihim ng nakaraan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok. Nararamdaman ang bigat ng bawat hakbang sa malambot at basang lupa. Isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan, tila isang huling hininga bago ang isang malaking pagsabog. Handa na ba akong harapin ang katotohanang maaaring lalong magwasak sa aking pagkatao o mas mabuting manatiling bulag sa gitna ng mapayapang kasinungalingan? Dito, apo. Dito nakahimlay ang iyong ina. Ang sabi ni Lola Esmeralda nang marating nila ang isang maringal, ngunit napabayaan ng puntod. Ang mga ukit ng rosas sa marmol ay tila ba dahan-dahang kinakain ng mga lumot. Isang tanda ng panahong pilit na ibinabaon ni Sandro sa limot. Hinawakan ni Feli ang malamig na marmol. Ang bawat haplos niya ay puno ng pangungulila. Sa sandaling iyon, naalala niya ang isang awit na laging kinakanta ng kanyang ina noong bata pa siya. Isang awit tungkol sa isang reynang itinatago ang kanyang korona sa loob ng isang lihim na kahon. Ang golden moment na ito ay tila isang susi na nagbukas sa kanyang alaala.
Ang korona. Ang korona ay nasa loob ng rosas. Ang pabulong na sabi ni Feli. Tiningnan niya ang pinakamalaking ukit ng rosas sa gitna ng puntod. May isang maliit na puwang sa gitna nito. Isang bagay na hindi mo mapapansin kung hindi mo alam ang lihim. Gamit ang susi na nakuha niya mula sa vault, dahan-dahang ipinasok ito ni Feli sa gitna ng rosas. Ang tunog ng pagpihit ng lumang mekanismo sa loob ng bato ay tila isang malalim na buntong hininga ng puntod. Isang maliit na bahagi ng marmol ang dahan-dahang umatras at doon ay tumambad ang isang maliit na kahon na gawa sa hindi kinakalawang na bakal. Ngunit bago pa man mahawakan ni Feli ang kahon, narinig niya ang tunog ng pagkasa ng isang baril mula sa dilim. Huwag mong ituloy ang balak mo, Feli. Ibigay mo sa akin ang kahon na yan kung ayaw mong sumunod sa iyong ina ngayong gabi. Ang boses ay pamilyar. Hindi ito si Zandro. Hindi rin ito si Imelda. Ito ay si Attorney Rivera. Ang abogadong akala ni Feli ay nadakip na rin ng mga pulis. Nakatayo siya sa anino ng isang malaking puno. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at kasakiman. Attorney Rivera, pati ba naman kayo? Ang tanong ni Feli, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kayo ang pinagkakatiwalaan ng aking ama. Bakit niyo ito ginagawa? Dahil ang pera ay walang pinipiling amo, Feli. Ang kahon na iyan ang magliligtas sa akin sa mga utang ko. Ibigay mo sa akin yan. Ang sigaw ng abogado, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatutok ang baril kay Lola Esmeralda. Naramdaman ni Feli ang matinding takot para sa kanyang lola. Ngunit sa gitna ng panganib, isang anino ang mabilis na lumitaw mula sa likuran ni Attorney Rivera. Isang marahas na tunog ng pagtama ng isang matigas na bagay sa bungo ng abogado ang umalingawngaw sa sementeryo. Napasubsob sa putikan si Attorney Rivera, nawalan ng malay. Si Mang Pedring. Nakatayo siya roon, hawak ang isang malaking pala. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng proteksyon. Senyorita, mabilis na tayo. Darating na ang mga reinforcement ni Zandro. Ang babala ni Mang Pedring. Mabilis na kinuha ni Feli ang kahon at binuksan ito sa ilalim ng liwanag ng lampara. Sa loob, nakita niya ang isang lumang tape recorder at isang dokumentong may selyo ng gobyerno. Pinindot ni Feli ang play sa recorder. Ang boses ng kanyang ama ay pumuno sa katahimikan ng sementeryo. Feli, kung naririnig mo ito, patawarin mo ako. Hindi si Zandro ang pumatay sa akin. Si Zandro ay isa ring biktima, ang tunay na utak ng lahat ng ito. Ang tunay na pumatay sa iyong ina at nagpabagsak sa ating pamilya ay ang taong hindi mo inaasahan, ang taong laging nasa tabi mo. Huminto ang boses. Tumingin si Feli kay Lola Esmeralda. Ang matanda ay dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting hindi nakakarating sa mga mata. Isang ngiting puno ng lihim na puot. Lola? Anong ibig sabihin nito? Ang pabulong na tanong ni Feli, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot na tila ba ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay dahan-dahang bumubuka. Tumingin si Lola Esmeralda sa malayo, sa mansyon na kumikislap sa dulo ng kalsada. Ang korona ay kailangang manatili sa pamilya Feli, kahit anong mangyari. Kahit sino ang kailangang isakripisyo. Sino ba talaga ang tunay na kontrabida sa buhay ni Feli? Ang asawang akala niya ay demonyo? O ang lola na itinuring niyang anghel at tagapagligtas? At anong gagawin ni Feli ngayong ang huling ebidensya ay nagtuturo sa taong kaisa-isa niyang pinagkakatiwalaan? Ang pinakamatalim na patalim ay hindi ang hawak ng iyong kaaway, kundi ang yakap ng taong tinatawag mong lola. Ang boses ni Feli ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan habang nakatitig siya sa matandang babaeng dahan-dahang tumatayo nang matuwid sa gitna ng malakas na ulan. Ang mukha ay hindi nabakas ng anumang sakit o kahinaan. Nakatayo si Lola Esmeralda sa tapat ng bukas na puntod. Ang liwanag ng kidlat
ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang figura. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang maringal na barot saya, ngunit tila ba hindi niya nararamdaman ang lamig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal sa paningin ni Feli, ay naging kasing lamig na ng marmol na kinatatayuan nila. Ang bawat tibok ng puso ni Feli ay tila isang marahas na pagkatok sa pintuan ng katotohanang ayaw niyang buksan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang tape recorder na tila ba ito ang huling piraso ng kanyang katinuan. Isang tanong ang dahan-dahang lumulutang sa kanyang isipan. Tila isang bangkay na lumilitaw sa ibabaw ng lawa. Ilang buhay pa ang kailangang ialay sa dambana ng pamilyang Arwego bago tuluyang mabusog ang iyong kasakiman, Lola? Bakit ka nagulat, Feli? Akala mo ba ay si Zandro lang ang may kakayahang maging demonyo? Ang tanong ni Lola Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahon, ngunit nakakalason na himig. Si Zandro ay isang asong gala na pinulot ko sa kalsada. Binigyan ko siya ng pangalan, binigyan ko siya ng yaman, para lang maging panakipbutas sa mga kasalanang ako ang gumawa. Siya ang perpektong kontrabida sa iyong paningin, para manatili akong anghel na iyong takbuhan. Pati si Papa, pati ang sarili mong manugang. Ang hikbi ni Feli, ang bawat salita ay tila pagdura ng dugo. Pinatay niyo siya dahil ayaw niyang sumunod sa inyo, dahil nalaman niya ang inyong mga ilegal na transaksyon. Ang tatay mo ay isang hadlang, Feli. Masyado siyang matuwid, masyadong maprinsipyo. Gusto niyang ibigay ang kumpanya sa mga empleyado. Gusto niyang buwagin ang imperyong binuo ko ng mahabang panahon. Ang pag-amin ni Lola Esmeralda habang dahan-dahang lumalapit kay Feli. At ang ina mo, ang sarili kong anak, namatay siya sa pighati dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. Kaya kinuha ko ang lahat, Feli, para sa iyo, para sa ating dugo. Naramdaman ni Feli ang matinding pandidiri, ang bawat golden moment ng kanyang kabataan, ang mga kwento ni Lola, ang mga haplos sa buhok, ang mga payo tungkol sa katapatan, ay tila ba mga dumi na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat alaala ay naging isang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Hindi ito para sa akin, Lola. Para ito sa kapangyarihan mo. Ang sigaw ni Feli, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng sementeryo. Tila ba sinasabayan ang tunog ng kulog. At si Zandro, ang pagtataksil niya, ang paglason niya sa inyo? Bahagi rin ba yun ng plano niyo? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lola Esmeralda. Ang paglason niya sa akin? Isang dula-dulaan lang yun na po. Pinahintulutan ko siyang gawin yon para lalo kang magtiwala sa akin, para lalo kang maniwala na kailangan mo ako. Ang tanging hindi ko inaasahan ay ang pakikialam ng matandang hardinerong iyan. Tumingin si Lola Esmeralda kay Mang Pedring na ngayoy nakatayo pa rin sa likuran ni Feli. Pedring, Pedring, binayaran kita para manahimik, hindi para maging bayani. Akala mo ba ay makakatakas kayo rito ng buhay? Sa sandaling iyon, mula sa dilim ng mga puno ng sementeryo, lumitaw ang ilang mga lalaking nakasuot ng itim. Hindi mga pulis, kundi ang mga personal na tauhan ni Lola Esmeralda na matagal nang nagmamasid. Ang tunog ng pagkasa ng kanilang mga baril ay tila ba huling hatol sa gitna ng kadiliman. Lola, maawa po kayo. Si Fifi, ang anak ko, kailangan niya ako. Ang pagmamakaawa ni Feli, ang kanyang boses ay naging isang bulong ng desperasyon. Huwag kang mag-alala, Feli. Si Fifi ay isang tunay na Arwego. Aalagaan ko siya gaya ng pag-aalaga ko sa iyo. Ang sagot ni Lola Esmeralda habang dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay upang magbigay ng senyales sa kanyang mga tauhan. Ngunit ikaw, kailangan mo nang magpahinga kasama ng iyong mga magulang. Mas madaling kontrolin ang kumpanya kung ikaw ay isa ng alaala na laging ipinagluluksa. Naramdaman ni Feli ang pag-agos ng kaba sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang pagsibol ng isang huling lakas.
Hindi niya hahayaang makuha ni Lola Esmeralda si Fifi. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang siklo ng kasalanan sa bahay na yon. Mabilis na itinulak ni Feli ang lampara patungo sa basang damuhan. Nagdulot ng isang panandali ang pagkislap ng apoy sa gitna ng ulan. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan niya ang kamay ni Mang Pedring at nagsimulang tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng sementeryo. Ang tunog ng mga yabag ng mga lalaking humahabol sa kanila ay tila ba malalakas na pintig ng kamatayan sa kanyang likuran. Ang bawat kidlat ay nagpapakita ng mga anino ng mga krus na tila ba mga harang sa kanilang daan. Sa sasakyan, senyorita, sa labas ng gate, ang sigaw ni Mang Pedring habang pilit na kinakaladkad ang kanyang pagod na katawan. Nakarating sila sa dulo ng sementeryo, ngunit doon ay tumambad ang isang malaking bangin na tila ba hantungan ng lahat ng kanilang pagtakas. Wala nang matatakbuhan. Tumingin si Feli sa likod at nakita ang mga ilaw ng flashlight na papalapit na sa kanila. Tapos na ang laro, Feli! Ang sigaw ni Lola Esmeralda mula sa malayo. Ngunit sa gitna ng desperasyon, kinuha ni Feli ang kanyang telepono at pinindot ang live stream sa social media. Isang bagay na hindi inaasahan ni Lola Esmeralda. Ang boses ng kanyang ama sa tape recorder ay malakas na umalingaw-ngaw sa hangin. Naririnig ng libu-libong taong nagsimulang manood sa gitna ng gabi. Makinig kayo. Ito ang katotohanan tungkol sa pamilyang Aruego. Ang sigaw ni Feli sa kamera. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Magagawa kaya ni Feli na tapusin ang livestream bago siya maabutan ng mga tauhan ni Lola Esmeralda? O ang kanyang huling mensahe ay magsisilbing ebidensya na lamang sa kanyang sariling pagpanaw? At sino ang biglang sumulpot mula sa bangin na tila ba isang tagapagligtas mula sa langit? Bigis ako. Hindi sapat ang ginto para takpan ng amoy ng nabubulok mong budhi, Lola. Ang bawat pirasong alahas na suot mo ay may bahid ng dugo ng aking mga magulang. Ang boses ni Feli ay tila isang malakas na hudyat ng digmaan na bumasag sa hagupit ng ulan. Habang itinataas niya ang kanyang telepono, ang maliit na kasangkapang naglantad sa buong mundo ng tunay na mukha ng kagalang-galang na si Doña Esmeralda Aruego Zengming. Nakatayo si Feli sa gilid ng matarik na bangin ng sementeryo. Ang kanyang mga paang nakayapak ay bumaon sa madulas na putik. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay nagpapakita ng kanyang anyo. Isang babaeng basang-basa, puno ng sugat, ngunit may mga matang naglalagablab sa katarungan. Sa kanyang harapan, ang mga tauhan ni Lola Esmeralda ay napatigil. Ang kanilang mga baril ay nanatiling nakaturo, ngunit ang kanilang mga kamay ay tila nanginginig sa takot na tila ba ang katotohanang lumalabas sa livestream ni Feli ay isang sumpa na hindi nila kayang iwasan. Ang bawat tibok ng puso ni Feli ay tila isang marahang paghakbang patungo sa kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan, tila isang gintong aral sa gitna ng dusa. Ito na ba ang hantungan ng bawat kasinungalingan? Ang mawasak sa harap ng isang pusong wala nang takot na mawalan? Patayin niyo ang teleponong yan. Agawin niyo sa kanya. Ang sigaw ni Lola Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na huni ng isang naghihingalong agila. Ngunit bago pa man makahakbang ang kanyang mga tauhan, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa madilim na bahagi ng sementeryo, lumitaw ang mga ilaw ng sasakyan na tila ba mga mata ng katarungan. Si Doña Victoria, kasama ang mga matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation, ay mabilis na bumaba at pinalibutan ng lugar. Ang matanda ay lumapit kay Feli, kinuha ang balabal nito at ibinalot sa nanginginig na balikat ng kanyang apo. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Lola Esmeralda ay tuluyan ng nadurog. Ang kanyang maringal na barut saya ay tila naging isang maruming basahan sa gitna ng putikan at ang kanyang awtoridad ay naglaho na tila usok sa hangin.
Esmeralda Arguego Zengming, inaaresto ka sa salang pagpatay kay Roberto Arguego at sa pakikipagsabwatan sa mga ilegal na transaksyon ng kumpanya. Ang boses ng opisyal ay tila isang huling hatol na umaling-awngaw sa libingan. Habang pinoposasan si Lola Esmeralda, tumingin siya kay Feli ng may matinding poot. Ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ng kanyang apo ay ang isang malalim at malamig na kapayapaan. Wala ng galit, wala ng pait. Tanging ang katotohanan ang bawat luha ni Feli ay nagbunga na ng katarungan. Lumipas ang ilang linggo. Ang mansyon ng mga Arguego Zengming na dati ay puno ng mga lihim at dilim ay muling nabuksan sa liwanag. Sa loob ng korte, si Zandro at Imelda ay nakaupo sa likod ng rehas. Ang kanilang mga mukha ay tila mga lantang gulay. Nawala ang lahat ng kanilang kayamanan, ang kanilang dangal, at maging ang kanilang sariling anak na si Cheska ay tumalikod sa kanila dahil sa kahihiyang dinala nila. Ang bawat pagbasak ng gavel ng hukom ay tila ba tunog ng pagpako sa kanilang kapalaran sa loob ng mahabang panahon sa bilangguan. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo ay ibabalik sa mga taong tunay na nagmamay-ari nito. Ang huling pahayag ni Feli sa loob ng korte, habang nakatayo siya ng may matuwid na tindig, suot ang isang simpleng puting damit na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Nang matapos ang paglilitis, nagtungo si Feli sa ospital. Sa loob ng silid ni Fifi, ang sikat ng araw ay masayang sumisilip sa bintana. Ang kanyang anak ay gising na, nakaupo at dahan-dahang kumakain ng prutas. Ang mga pasa sa mukha nito ay dahan-dahan nang naghihilom, tila ba sumasabay sa paghilom ng kanilang mga sugatang kaluluwa. Mami, totoo po ba? Hindi na tayo babalik sa lumang bahay? Ang tanong ni Fifi, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi na, anak. May bago na tayong tahanan. Isang tahanang walang mga lihim, walang takot, at puno ng pagmamahal. Ang sagot ni Feli, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang golden moment na ito ay tila isang pangako ng isang kinabukasang hindi na mababahiran ng anumang kasinungalingan. Tumingin si Feli sa kanyang mga kamay. Magaspang pa rin ang mga ito. May mga marka pa rin ng pagod at sakripisyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kamay na ito ay hindi na humahawak sa mga muebles ng ibang tao. Ang mga kamay na ito ang humahawak sa manibela ng kanyang sariling buhay. Ang kumpanya ng Arguego ay muling tumayo, hindi na bilang isang imperyo ng kasakiman, kundi bilang isang pundasyon ng tulong para sa mga naaapi. Lumabas si Feli sa balkonahe ng ospital at tumanaw sa malayo. Nakita niya si Mang Pedring sa ibaba, kumakaway sa kanya ng may ngiti. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang muling paghahanap ni Feli sa kanyang sariling tinig. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang liham ang dumating sa kanyang mesa. Isang liham na may selyo mula sa selyo ng pamilya ng kanyang ama na akala niya ay wala na. Sa loob ng sobre ay may isang susi at isang maliit na tala na nagsasabing, ang tunay na korona ay hindi matatagpuan sa trono, kundi sa puso ng taong marunong magpatawad nang hindi nalilimutan ang katotohanan. Napatawad na nga ba ni Feli ang lahat ng pait ng nakaraan? O ang pagpapatawad na ito ang magiging huling pagsubok sa kanyang bagong buhay? At anong bagong yugto ang magbubukas sa pagdating ng susing ito sa kanyang mga kamay? Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng kawalan. Minsan ito ay ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Sa bawat sulok ng mansyon ng mga Arguego Zengming, ang mga anino ng mapait na kahapon ay dahan-dahan ng tinutunaw ng sikat ng umaga. Ang bawat dingding na dati ay saksi sa mga lihim at pananakit ay tila ba humihinga na ng maluwag, pinalaya mula sa bigat ng kasalanan. Nakatayo si Feli sa gitna ng hardin, doon sa mismong lugar
kung saan nahanap ang vault na naging mitsa ng kanyang paglaya. Hawak niya ang maliit na susing na kuha niya mula sa huling liham ng kanyang ama. Sa kanyang harapan ay ang isang lumang gazebo na matagal nang binalot ng mga baging ng rosas. Ang golden moment na ito ay tila isang pagbabalik sa kanyang pagkabata, noong ang tanging problema niya ay kung paano aabutin ang mga matataas na sanga ng puno ng mangga. Isang malalim na hininga ang kinuha ni Feli. Naramdaman ang sariwang hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Isang hangin na walang halong amoy ng lason o kasinungalingan. Isang katanungan ang marahang humahaplos sa kanyang diwa, tila isang banayad na kumpas ng hangin. Ito na ba ang gantimpala ng aking pagtitiis? Ang mahanap ang sarili sa gitna ng mga guho ng aking dating buhay. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa isang maliit na ukit sa ilalim ng sahig ng gazebo. Ang tunog ng pagpihit ng kahoy ay tila isang matamis na himig ng nakaraan. Isang maliit na kahon na gawa sa nara ang tumambad sa kanya. Binuksan niya ito at doon ay nakita ang mga liham na isinulat ng kanyang ama para sa bawat kaarawan ni Feli na hindi kailanman nakarating sa kanya dahil itinago ni Lola Esmeralda. Sa ibabaw ng mga liham ay may isang maliit na salamin na may nakaukit sa likod. Para sa aking reyna, tingnan mo ang iyong sarili at doon mo makikita ang tunay na korona. Tumingin si Feli sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng may mga linya ng pagtitiis sa paligid ng mga mata, ngunit may mga labing marunong na muling ngumiti. Ang korona niya ay hindi ginto, kundi ang kanyang dangal na nananatiling buo sa kabila ng lahat ng unos. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng puot sa kanyang dibdib ay tila dahan-dahang naglaho. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng papalapit na mga yabag sa damuhan. Si Mang Pedring, na ngayoy maayos na ang suot at tila nabawasan ng 10 taon sa kanyang edad, ay lumapit ng may dalang tsaa. Malinis na tsaa na may amoy ng jasmine at pagmamahal. Senyorita, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo ni Fifi sa bagong paaralan niya, ang sabi ni Mang Pedring. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Salamat, Mang Pedring. Salamat sa lahat, ang sagot ni Feli habang dahan-dahang inililigpit ang mga liham. Bago sila umalis, dumaan muna si Feli sa San Lorenzo Retreat House. Ang lugar na dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay naging isang pampublikong klinika para sa mga biktima ng Bauhan Guillotine sa ilalim ng Arwego Foundation. Doon, sa isang maliit at madilim na selda ng pansamantalang kulungan sa loob ng pasilidad, nakita niya si Zandro. Nakatitig si Zandro sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang buhok ay tila naging puti na sa loob lamang ng ilang linggo. Nang makita niya si Feli sa labas ng rehas, dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa bakal. Feli, patawarin mo ako. Pakiusap, ilabas mo ako rito. Ang pabulong na pagmamakaawa ni Zandro, ang kanyang boses ay tila isang paos na huni ng isang taong tuluyan nang nawalan ng lahat. Tumingin si Feli sa lalaking minahal niya ng 20 taon. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang malalim na lungkot para sa isang taong piniling mabulag sa kasakiman. Pinapatawad na kita, Zandro. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa aking bagong buhay. Ang kapatawarang ito, ang huling regalong ibibigay ko sa iyo. Tumalikod si Feli at naglakad palayo. Iniwan si Zandro na umiiyak sa gitna ng dilim. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtatapon ng isang mabigat na bato sa dagat. Nang lumabas siya sa pasilidad, nakita niya si Fifi na tumatakbo patungo sa kanya. Ang mukha ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Mami, tingnan mo ang ginuhit ko. Isang bahay na may maraming bintana. Ang sigaw ni Fifi habang ipinapakita ang kanyang gawa. Niyakap ni Feli ang kanyang anak nang napakahigpit. Ang init ng katawan ni Fifi ay tila isang gamot
na nagpatuloy sa paghilom ng kanyang mga sugat. Tumingin sila sa langit kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang naghihiwalay upang bigyang daan ang isang maliwanag na bahaghari. Ang mansyon ng mga Arwego ay hindi na isang kabaong ng mga lihim, kundi isang monumento ng katarungan. Si Lola Esmeralda, si Sandro, at si Imelda ay naging mga bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na dahan-dahan nang natatapos. Ang buhay ni Feli ay nagsisimula pa lamang. Isang buhay kung saan ang bawat araw ay isang pagkakataon upang muling bumuo, muling magmahal, at higit sa lahat, muling magtiwala. Ang tunay na reyna ay hindi ang nakaupo sa trono ng ginto, kundi ang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa, hawak ang kamay ng kanyang anak, at may mga matang nakatanaw sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Ang bawat patak ng ulan kagabi ay naging hamog ng bagong umaga. Sa wakas, ang digmaan sa loob ng pamilya Arwego ay natapos na, at ang natira ay ang isang payapang awit ng pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mabubura. Hanggang sa huling yugto ng kwentong ito, ang bawat nota ng awit ng pag-ibig at katarungan ni Feli ay nagsilbing patunay na ang katotohanan ay laging nananaig sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Mula sa kaibuturan ng aking puso, bilang inyong lingkod at tagapagsalaysay, nais kong magpasalamat ng lubos sa inyong lahat na nanatili at sumama sa paglalakbay ni Feli mula sa unang pahina hanggang sa huling hininga ng nobelang ito. Ang bawat sandali na inilaan ninyo sa pakikinig ay nagsilbing inspirasyon para sa akin upang mas pagbutihin pa ang paghabi ng mga salitang magpapaantig sa inyong mga damdamin. Hindi naging madali ang pagsulat sa bawat hapdi at pait na dinanas ng ating bida. May mga gabi na habang itinititik ko ang eksena ng pagkawasak ni Feli sa ospital o ang nakakapanginig na tensyon sa gitna ng sementeryo, tila ba nadarama ko rin ang bigat ng bawat traidor na yakap at bawat malamig na patak ng ulan sa aking sariling balat. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng katatagan ng mga kababaihang aking nakilala. Mga reynang walang korona, ngunit may pusong ginto na hindi kayang durugin ng anumang unos o kasakiman. Tulad ng isang maliit na binhi na pilit sumisibol sa pagitan ng matitigas na semento, ang pag-asa ay laging may paraan upang makahanap ng liwanag. Sana ay baunin ninyo ang mahalagang mensahe ng kwentong ito, na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang paraan upang palayain ang ating mga sarili mula sa kadena ng nakaraan. Ang tunay na korona ay ang ating dangal at ang kakayahang muling tumayo sa gitna ng mga guho. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mansyon ng mga Arwego, nais ko kayong tanungin ng isang bagay na naging palaisipan din sa akin habang isinusulat ito. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kaparusahan ni Sandro, Imelda at Lola Esmeralda sa tindi ng kanilang nagawa? At kung kayo ang nasa kalagayan ni Feli, kaya nyo rin bang patawarin ang mga taong kumuha ng lahat sa inyo para lamang sa inyong sariling katahimikan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa ating comment section dahil ang bawat opinyon ninyo ay mahalagang bahagi ng ating pag-uusap at paghilom. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong aantig at magbibigay aral sa inyong mga puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Manatiling may pag-asa at pagpalain kayo ng may kapal